Marami ang nalungkot sa pamamaalam ng veteranang aktres na si Gloria Romero. Ito'y matapos tinanggihan niya ang offer ng Kapuso Network na GMA7 na muling magbigay ng kanyang serbisyo sa isa sa mga long-time drama fantasy anthology na Daig Kayo ng Lula Ko. Wala man sinabi ang naturang network kung bakit tumanggi na ang veteranang aktres sa alok nila, pero sinabi ng kampo at malalapit na kaibigan ni Gloria Romero, ito ay dahil bibigyan na raw nito ng sapat na panahon para makapagpahinga ng lubusan sa kanyang retirement sa showbiz for 70 years na trabaho sa harap ng tabing. Pero hindi naman sinara ng pinto ng veteranang aktres ang kanyang sarili sa nasabing drama fantasy anthology ng Kapuso Network, at sinabi nitong magigest na lang daw siya paminsan-minsan at hindi na raw kailangan pa na maging mainstay ito sa naturang palabas. Binigyang pugay ang First Lady of Philippine Cinema na si Gloria Romero sa tribute to the Queen na ginanap sa Centennial Hall ng Manila Hotel nitong Miyerkules ng gabi, February 28, 2024. Ang matalik na kaibigan ni Gloria at dating actress na si Daisy Romualdez ang producer ng tribute to the Queen. Ito ang pangalawang pagkakataong binigyan niya ng parangal ang 90-year-old multi-awarded veteran actress. Sina Senator Robin Padilla, Dulce, Mark Bautista at Boy Abunda ang ilan sa mga personalidad na nagbigay pugay kay Gloria Romero. Ilan sa mga kinanta ni Mark ay ang medley ng Love is a Many Splendor Thing, What I Did for Love at Walk Away. Inawit naman ni Dulce ang Tanging Yaman na sa ring titulo ng 2000 movie na pinagbidahan ni Gloria. Nakalimutan ni Dulce ang ilang lyrics ng kanta pero hindi masyadong napansin ng manonood dahil sa kanyang husay sa pagkanta. Nang umakyat sa entablado si Robin Padilla, ikinuwento nito ang hindi makakalimutang karanasan na nagsilbing inspirasyon daw para abutin niya ang pangarap na maging aktor. Lahad niya, noong nag-uumpisa po ako po ay Gons. Ako ho, yung kontrabida, lagi ng bida. Noon magkasama po kami ni Tita sa kamay mga ulila, hindi ko po makalimutan yon. Tinawag ako ni Tita. Sabi ni Tita, alam mo, iho, magaling ka. Nasyak po ako kasi Gloria Romero itong nagsasabi sa akin na magaling ako. Ano lang ako? Gons. Tapos, sabi ni Tita, magtiyaga ka. Sigurado meron kang pupuntahan. Hindi ko ho makakalimutan. Tita, yung araw na yon kasi yun po yung mga panahon na yung ibang mga artista ang tingin sa akin. Ganun po naman talaga noon. Kapag ibang itsura mo, nakaboots ka, nakamaong ka, naka-jacket ka, iba ang dating. Ipinaalala naman ni Boy Abunda, sa lahat na reyna na si Gloria bago pa man nagkaroon ng Miss Universe crown sina Pia Wurtzbach at Catriona Gray. Sabi ni Boy, we are fortunate that her reign as queen is actually happening and continues to happen in our lifetime. Nakakatuwa, and I am proud to be here. I am proud to be a fan of the great movie queen. Long before anybody said she is confidently beautiful, Tita Glo was confidently beautiful. Before Pia Wurtzbach snatched the Miss Universe crown in 2015, you were confidently beautiful. Long before Katrina saw the silver lining, you saw the silver lining in that so many photogenic of moments of life with your compassion, humility, generosity, brilliance, beauty, and like all of you, I say tonight that Tita Glo is the longest reigning monarch of Philippine cinema. Samantala, sa isang panayam sa radyo ng kanyang nag-iisang anak na si Marites Gutierrez, inamin nitong napakaswerte niyang anak sa kanyang mga magulang na sina Juancho at Gloria Romero dahil lumaki siyang naging malapit sa Diyos sa kabila ng kanilang estado sa kanilang buhay bilang isa sa pinakamayaman na pamilyang artistang Pilipino. Hindi man daw niya minasama pero proud siya sa kanyang mga magulang na pinalaki siyang naging responsable sa lahat ng mga bagay. Hindi raw katulad ng ibang mga tao na laki sa yaman na lahat ng mga luho sa buhay ay naibibigay ng kanilang mga magulang. Ibang-iba raw magpalaki ang kanyang inang si Mami Glo dahil tinuro nito sa kanya ang lahat ng mga kabutihan sa buhay, lalong-lalo na ang pagmamahal sa Panginoon at mapagkumbaba. Sa madaling salita, wala na raw siya masasabi sa ina kundi ang magpasalamat ng lubusan sa mga itinuro sa kanya ng mga magandang kaugalian hanggang siya ay lumaki at magkaroon na rin ng kanyang sariling pamilya. Isa raw sa mga ipinagmamalaki niya sa kanyang ina ay ang pagiging mabait nito at maalalahanin hindi lamang sa kanyang pamilya
kundi na rin sa ibang mga tao, lalong-lalo na yung mga walang-wala sa buhay. Sinabi nitong napakalaki raw ng iniwan sa kanila ng kanyang mamiglo kung ang pagbabasihan ay yaman, ari-arian at pera. Pero minabuti raw nito na ibahagi ang kalahati ng kanyang yaman sa ilang mga charitable institution, lalong-lalo na sa kanyang pinakamamahal na organisasyon na Caritas Manila. Ito raw ang paraan niya para makatulong sa mga mahirap na pamilya at mga batang walang-wala sa buhay. Tuwang-tuwa raw siya nang ipahintulot ng kanyang ina na si Gloria Romero sa kanyang last will and testament na binuo noon pang 2015, at majority ng mga ito ay hinati sa 3 charitable institution na hindi na pinangalanan nito sa kapakanan ng mga nasabing NGO o organisasyon. Masaya raw siya sa naging pasya ng kanyang ina na kung tutuusin ay hindi na ito kailangan pa ni Marites dahil sobra-sobra na rin ang kanyang mga natatamong mga biyaya sa kanyang mga negosyo, at partikular na nga dito ang mga malalaking restaurant sa Kalakhang, Maynila at sa Middle East. Pero ganun pa man, laking pasasalamat pa rin niya ito dahil ibinili rin sa kanya ang ilan sa mga ari-arian, lalong-lalo na ang kanilang ancestral house sa Paco, Maynila at ang Spanish Era Mansion na matatagpuan sa Mabini, Pangasinan. Dagdag pa ni Marites, ini-enjoy na lamang ng kanyang mamiglo ang kanyang buhay sa pag-aalaga ng kanyang mga pananim na matatagpuan sa kanilang bahay sa Paco, Maynila. Abala rin daw ito sa pag-iehersisyo sa umaga at sa dapit hapon. Kaya napapanatili ito ang kanyang lakas sa kabila ng kanyang edad na 90 anyos. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.